day mga ka-EA. So for today's video, nandito tayo ngayon sa Galaan. Ayan mga kalapatids, dala natin yung dalawang T-Box natin. So tagtatlo yun naman yan, no? Yan sa may kabila, siguro mga 2 to 3 kilometers lang, DRT na yan, yung Doña Remedios. Yun, basta yun Doña Remedios. So nandito tayo ngayon para mag-marking sa kanila dahil target natin sa Sabado sa advanced training ng TDFC, sasabay na tayo sa kanilang track. Ayan. So okay naman yung panahon, medyo maulap lang bagya pero putok na si haring araw. Ayun, no, dyan sa may gawing kanan na yan, natatakpan lang na makapal na ulap. So may mga nakasabay din tayo sa daan na talagang magtotos din sila. Ayan, kaya lang mabibilis yung mga patakbo ng mga iba nating mga kalapatids na nakamotor din. So tayo mabilisan, saglitan lang ang gagawin ko na tos gawa ng natapat holiday. So naisip ko walang traffic, papunta at pabalik. So sinamantala na natin yung pagkakataon, no? Time check natin 6:45 na. Ayan, nakapagpahinga naman na yung mga ibon natin, kaya siguro pwede na tayong magpawala sa kanila. Ayan. Ayun. 6 yung ating binitawan na mga kalapatids. So titingnan natin sa CCTV kung sino yung unang makakauwi. Pero most likely pag uwi nitong mga to, malamang tatambay pa sa kapostihan natin yan. Ayan. Tingnan natin kung tama yung babaybay ng mga to. Tsaka kung walang dadapo, kasi nung last time na nag-toss tayo may dumapo Ayan, medyo madilim lang tungkuhan natin kasi natatakpan ng makapal na ulap yung araw. Ayan. Walang tutukod diretso uwi. Ayan, ito yung unang pagkakataon na mabitawan natin sila ng ganito kalayo. Kung na nagkakamali, nasa 17 to 19 kilometers na rin to. Itong Angat, pabalik sa San Jose del Monte. Ayan. So walang bibitaw sa groupings nila, makakauwi ng sabay-sabay itong mga to 75 years later. Day tayo mga ka-EA, time check natin 7:46 AM. Pero dumating itong mga ibon dito sa area mga around 7:35. Nandito na sila, paligid-ligid lang. So ngayon lang pumasok. So yung 6 na binitaw natin, itong 4 na to sabay-sabay to dumating ng 7:35 dito. Halos kasunuran ko lang. Pagdating ko ng 7:32, yun din yung dating ng mga ibon. Yan. So inaantay pa natin yung dalawa. Ang wala is si Diggy tsaka yung isa pa na off color. Ayun, pangalawang pagkakataon niya na yun na hindi siya umuwi on time sa training. Ito matibay-tibay ito, si Bulilit grabe ito, pinagpapakitang gila sa atin si Bulilit. Yan, hindi siya nagpapahuli dito sa mga iba nating mga panlaban, lalo na to si Sexy. Ganda ng topi ni Sexy kanina, arrival niya. Ito yung mga natin panglaro sa summer. So maya-maya lang konti, sana dumating na yung dalawa pang kulang natin. So meron tayong post sa ating social media sa Facebook. So meron tayong mga bagong susubukan na idadagdag syempre sa sistema. Shoutout sa aking partner na nandyan sa Alberta, Canada, si partner JR. Ayan, additional tips niya sa atin to. Actually first time natin gagamit ng canola oil, pero based naman sa mga vitamins tsaka nutrients na nandito sa likod, hindi ko na to kailangan masyadong i-explain, Yan, mababasa nyo na yan dito mismo kung ano yung nito. Pero ito is konti lang talaga ang ibibigay natin for application. So usually for binder lang talaga to. Tapos yung apple cider, ayan, abangan nyo na lang sa mga content natin kung paano yung gagawin natin programa sa application ng apple cider. Actually gumagamit din naman talaga ako nito, kaya lang yung mga dating sistema natin is nakahalo na dun sa mismong probiotic na ginagawa ko noon. So ngayon panibagong application na naman to. Ayan, subok lang ng subok, ika nga, sabi nga ng ating mga kalapatids din. Tapos isang magandang balita. Ayan mga kalapatids, pagdating ko saktong pisa naman pala nung unang anak neto ni Frankie Boy na nakakross kay Lady Mina to. Ayan, yung parehas ng finisher ng South at finisher natin ng
North. Ayan. Ito yung unang pisa at maganda ang quality ng itlog. Kagaya na sabi ko, yun, napakakinis. Ganda rin ang pagkakakating ng pinaka-itlog. Yung anak nila dito na mag-nestmate is naka-line up natin para sa Alegre One Low Race Season 3. So sana umabot tayo at magkaroon pa tayo na slot by April first week or second week kung ano yung available natin na oras. So every Saturday lang sila tumatanggap ng application or mga entries dyan sa Alegre. Starting March 7 or March 4 ba? Basta yung first weeks ng unang Sabado ng March. Ayan. So, yung isa nakita ko halos palabas na rin. Malaki-laki na rin yung pinaka niya. Crack. Ayan. So, yung ating mga ibon dito, yung mga breeder, ununa ko na pakainin gawa nga ng syempre umalis nga tayo. Tapos, syempre, itong mga breeder din, yan, umalis na sa kanilang mga pugad, yung mga YB. Actually, meron na mga may-ari niyan. Yan, shoutout naman kay Idol Raymond. Ayan, siya nag-acquire nito. Nestmate nito, tsaka nestmate niyan. Yan, papadala rin natin yan sa Alegre One Low Race. Papasabay natin kay Homing Pigeon. Ayan mga kalapatids. So, yung dalawang kulang natin, parang hindi ko pa naaaninag dito sa ating lugar. Nasaan na naman kaya napadpad yung mga yun. Pero sana makauwi sila ng ligtas, no? So, nag-iisip na ako kung sa Sabado pa ba tayo magkakarga ng club training para sa TDFC o baka ready na itong apat na to. Pwede na natin isabay mamayang gabi dahil meron na tayong basketing loading para sa ating advanced training ng TDFC, no? So, ano kaya magandang gawin natin dito mga kalapatids? A few moments later. Alas 8 na at magpapakain na tayo mga kalapatids kasi maghahatid muna tayo sa ating may bahay. At kasunod nun ay ako papasok na rin. Ayan, pagkain ng ating mga ibon. So kulang pa tayo ng dalawa, no? So sana pagbalik ko, paghahatid ko, nandito na rin yung dalawa. So nagtira lang ako dun sa dalawang naiwan. So ito pa pwede na nilang ubusin yan kung kakayanin nila. Ayan, pag-isipan ko kung maglo-load tayo mamayang gabi. Titingnan ko sa aming schedule kung uubra yung possible bitaw. Pagka okay, iuna na natin tong apat. Ayan, para may aabangan tayo bukas, Merkules. Pero kung hindi naman, antimano, sabay-sabay na sila sa Sabado. Magbabasket, tas linggo na natin sila aabangan para sa kanilang unang club training. Ayan mga kalapatids.